ang pinap 35 to 3 sa laki. Ang perfect daw nitong ka-partner, ang puso o yung kanilang hanging rice. May lasa siyang buhang nga isda. Lagyan mo lang ng malunggay at saka ahos. Masarap na sa puso. Ano yung tinapay ng dayuhan? Paano dito siya sa mga tao? Oh, game? Dili siya sa ganda na. Ako ba Tara na. Let's go! Ano, medyo nabawasan yung sakit ng ano? Medyo nabawasan? Meron pa rin? Ano kaya? Higa? Higa. Higa? Tihaya? Dapa. Dito ulo? Tita, pero makuunan. Ay, ano? Ngayong Tuwalya. season naman sa Oroquieta City sa Misamis Occidental sa Mindanao, huwag na raw kayong magulat ang makikitang nakasampay sa kanilang mga bakuran. Sige lang, tatakip ko naman. Kundi pira-pirasong karne ng baka o kalabaw. Ito ang paborito nilang ihanda tuwing pista. Ang version nilang ang tinapa ng kung tawagin, usahos. Usahos. Isa sa mga gumagawa nito, si Bina. Gusto ko yung ginagawa kong na mag-bisahon para mag-preserve yung karne. Hindi lang nilalagay sa ref. Hindi na ina mo masakit na dito. Dito? Oo, masakit. Bago raw isinampay Pigi ang ko, karne, bawang. alis na muna ng maigit at saka liniwag ng Trangkaso eh. mabilis. Pag-slice sa karne sa loob lang. May trangkaso. Dali siya mag-dry sa... Patayin natin yung tikpan. Kaya, masakit ang katawan. Kaya ako nakuha sa bike. Kaya lang, babalik. Ang mga karne, inilagay isa-isa ni Bina sa stainless steel o bakaw na pantuhog. At saka ito isinampay sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Marami yung bawang nilagay pa may paminta. Baka. Pagkatapos, pinausukan ang natuyong karne sa kanilang bangkala o lutuan sa loob ng 3 oras. Kainom mo na ako tubig. Nagla. Kaya sa pitcha lang. Masarap daw itong gawing adobo. Ano yung ano? Kaya pa bigas yan. Baka sakali. Kasi pagka-beefsteak, Paborito rin nilang sahog sa gulay. Ay, mga Bisaya? Bilad. Hindi ang kunat nun. Nalala ko yung balat ng baka ba yung kalabaw? Kalabaw. Bilat tapos hinihaw namin. Sakto na yan katali. Sunog baga. Ang pagluluto ng tinapa, kailangan mo nang magsunog ng kilay at dulo ng ilong bago malasap ang pinausukan nito. Sarap! Kamakailan lang, ipinagtapat ng komedyanteng si Ate Gay dito sa ating programa na meron siyang stage 4 cancer. Yung kagabi napangga ako dun pa sa sa bar. ilang linggo, tila bumubuti Kasi na raw lalaki. ang kanyang lagay. Kalahati ng Kamustahin puso. natin siya. Sakit ng mga ulo ko. Tayo ang gumagawa ng himala. Pati nga mga dede ko ang sakit. Walang himala. Hello. Anybody home? Sanay tayong makita ang komedyanteng si Ate Gay na masaya, nagpapatawa. Ano, iiyak ka na naman? Okay na lang. Michael Jackson. Kaya hindi handa ang lahat na kamakailan lang. Nakita siya rito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, na ganito ang kalagayan. Pinahihirapan ng napakalaking tumor Baka bigyan ni nursing. na tumubok sa kanyang liig. Ayon sa naunang diagnosis sa kanya ng mga doktor, meron siyang stage 4 nasopharyngeal carcinoma. Super malignant na siya. Kasi napabayaan ko siya ng todo. Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung hindi ka naabot ng 2026, yung wala ng lunas dahil hindi na pwedeng operahan. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Bakit ganun?
Halos araw-araw umiiyak ako. Wala nang pinangalak ako. Umalak ko ni Lord. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas. Wala nang himala. Makayanan ko ang araw-araw ko buhay sa ngayon. Puro ka kasi walang himala. Sakit ng mali. Ang pinausok ko ay mali. Bumang makarami niyang anghel. Bukod sa mga nagpadala ng pinansyal na tulong, ang pinaka-pinagpapasalamat ni Ate Gay, meron pang libreng sumagot ng kanyang radiation treatment at chemotherapy para mapaliit ang kanyang bukol. Meron pang ang estranghero na nagpahiram sa kanya ng libre ng condominium unit malapit sa ospital kung saan siya nagpapagamot. Makalipas Ayan ang himala. halos isang buwan, kinamusta ko si Ate Gay. Kung noon, matanggal siya at hirap gumalaw. Ngayon, Hi, Ate Gay. Kamusta ka na? isang masiglang Ate Gay ang humarap sa akin. Siya lang sa feeling. Grabe ang sabihin. Before radiation pa lang wala. Sabi ko sa bulis, kamusta ka na? Ang dati niyang malaking bukol, lumiit na nga. Ate Gay, bakit naman? Nangingitim yun na So good to see you. Wow. Thank you, Lord. Maraming salamat. Nakarating tayo sa puntong to. Nagjijikahan at napagtatawanan natin yung pinagdaanan mo. May himala. May himala kasi wala na siya. Dati kasi may mga gano'n dito nakikita ng bukol. Kaya dito, lumaban siya. At saka dahil sa mga prayers. Puro lamig ko. Yan. Ano yun dati? Hindi ka makatingin Puro sa lamig, oh. ng- Puro bukol. Hindi po. Pakanan, no? Hindi ako nakagano. Oo, ngayon. Pwede Ayun, na. pwede na. Tapos wala na siyang bleeding. Nag-start ako ng malaki siya. Nag-graduation ako for time. Wala na siya. Kaya isa pong anghel dinala po ako doon kasi libre po lahat ng medicine and Bukol. radiation and chemo. Lahat naman po ng doktor. Kaya para na akong ano, Sabi, may ano sa likod. Ano bang ginawa? Tinanggal mo na. May hindi pasan-pasan. po, wala ka tinanggal. Tapos yung ulo ko, ano na. Himala. Himala siya. Asa kung Hindi na ako makarinig. Hindi siya. So, hindi inopera. Hindi inopera. Ngayon, kung hindi siya matutunaw, opera. At yung balat ko ilalagay. Sabi nga, may kuba kami plano sila. May hope na sinasabi sa akin na gagaling ka. Itong mga doktor na nagpapagaling sa'yo ngayon, ano, Stage 4 pero pataas. ano ibig sabihin? Walang cancer sa mga. Wala, hindi ko maalam. Ganun. Kumbaga, may chance. Malaki ang porsyento na gumaling, na mawala yung cancer. Maganda ang response ni Ate Sino nagsabi Gay. tayo But, ng you know, meron pa siyang Harap chance, kunyari, Tumawag. mag-recur or kumalat sa ibang parts ng katawan. Ano sabi ng mga doktor? Makakakanta ka pa. Nakakanta. Iniiwasan nila yung vocal cords ko sa radiation. Sabi ko nga, ano mo kayo ha? May concert ako sa Araneta. Kailan? Pag gumaling na Pag ako. gumaling. Anong prognosis ba nila sa'yo? Ano ba yung Gagaling. prognosis? Yung ano, Anong tanga-tanga? yung prognosis kung parang yung prediction nila na paggaling. Ayun nga po, ang prognosis nila is tinutunaw na. Kasi wala na siya. Ito ang problema ko yung nag-bleed. Si Ate Gay malakas. Lumalaban siya kasi ang gusto niyang mabuhay. Sobrang nasashock po kami. Sobrang bilis ng pangyayari. Sobrang liit agad. May himala talaga na through prayers is possible po talaga lahat. Ano sinasabi mo pag nagdadasal ka? Pagaling po ako lagi. Puro lamig, oh. Bago matulog, pagkagising, pagaling niyo po ako, Lord. Yung pain, paano mo nakakaya? Yung sakit nung, kasi may effect yan yung radiation. Ang sakit niya nung una, nakaya ko. Kasi pag pumapasok ka dun sa radiation, pag hindi mo kaya, kakaway ka. Tapos, lalabas na yun naman. Masakit Another pala 30 dun. minutes na Pag naman. pinasok ka doon. Tiniis ko kasi pag kumaway Ah, mainit na parang kuryente. Another 30 minutes na naman, hindi na kami matatapos. Yung radiation, yung chemo, nawawalan ako pang lasa. Hindi naman ako nasusuka kasi binibigyan ako ng gamot naman. Saka may nutritionist ako doon. Libre.
Hindi pa nahuhulog yung hair. Po, dito lang po sa pinakalikod, hindi na ako makakatanggal yan. Biro mo yun, hindi ka mawawalan ng buhok, tapos hindi ka mawawalan ng boses. Parang iniwas ka nga ng Panginoon, no? Ang lakas mo kay Lord, ah. Sa kanila, ang lakas ko sa mga fans, at sa mga followers, kasi halos, ang dami nila, mga milyon na yatang messages. Kwento mo nga, paano mo ba nalaman na merong mali, may diferensya dito sa side ng mukha mo na to, sa kanan? Dito po, nalaman na parang hindi pantay mukha. Nina-check up ko, ultrasound. Tapos, pangalawa, CT scan. Ang result, benign. Okay. Tapos, ang biopsy, benign din. Kapag binoksyosyo ako, kasi benign lang alam ko. Okay. Hanggang sa lumala na dun sa Canada, nag-bleed na siya, lumalaki na siya. Umuwi akong ganun bukol sa leg ko. Tapos pagbaba ko ng Pilipinas, diretso na ako sa hospital. Doon na ako nakuha. Kasi sabi nila, di ba, may stages yan. Pag binalita sa'yo na may ganun kalalang sakit, una, hindi mo matanggap, tapos denial stage ka, tapos magagalit ka, eh yun pa, sinabihan ka na may taning ka. Parang sinabi ko, Diyos ka ba? Ginano mo yun. Parang sa isip ko, Diyos ka ba? Parang ikaw bang nabigay ng buhay sa akin? Tayo nagbibigay mo sa ato sa Ursula Cortez. Si Ate Diyos ka ba? ginagaya Kaya hindi mo, ko na sinabi sa kanya, baka mahalata. nanigarilyo ka ba? Dati, Walang link yon. 2017 pa ako isa. Oo, pero wala daw. Pa-cover pati, parang ganun. Kasi nagkasakit na ako noong 2021. Anong sakit? Toxic epidermal necrolysis. Gradual nagsusugat ito. Gilagi nagsusugat. Natagtuklap-lapit. Bago na yan mga po. So may Tapos ganun yung ka mga balat ko, pag nadidikitan, dalanaglag. Ganun siya. Dahil sa kanyang sakit, si Ate Gay halos nawalan na raw ng pag-asa noon hanggang nakilala raw niya ang taong para na rin kanyang guardian angel. Si Sherry Villas siya po ang puno ng gabay ko. Kami po mga volunteer, agad-agad siyang tumawag din sa hospital. At kinabukasan, doon ako. Ano yung sinagot nila yung pagpapagamot mo? Wow. Angel siya. Angel ko siya. Tapos ito pang ang masaya kasi lahat ng tumulong sa akin, connect sa akin. Lalo na ba mga artist na like yung kasama ko sa work, tapos mga kaklase ko ng high school. So yung mga taong matagal mo nang hindi nakita, Biglang papalit kinontak ko, ka. parang yung pagbuhok ko. Buti ba ganun daw yun, pag pumunta ka sa lahat, ito mga ginawa mo. Parang nakita ko silang lahat. Sa ulo na. Parang kumalik ka nga, pero pakiramdam mo. Parang ganun ginawa sa akin ni Lord. Kumbaga, ay ano bang bait-bait mo yung high school ka? Ito mga klase mo. May mga pumapasok na Ang pumapasok na ano, ng mga, kung ito total mo yun, pasok sa baka. Kahit konti-konti, patak, nakatulong. Nakatulong. Wow. Walang pork barrel doon. Pwede ba ako mag-stand-up comedian? So, ayaw niya ng nega. Ano sabi ba ng doktor, bawal ng nega sa'yo? Hindi naman po. Wag lang ma-stress. Uy, patok yun ha. Sa comedy bar ngayon, patok yun. Yung mga kurakot. Po. Tingnan niyo, okay na si Ate Gay. Ang taas ng mga takong niya. Yan ang pruweba. Saan nagpapakuli ako ng hair? Kaya hindi cancer ako. Makakalo. Hindi ba bawal? Hindi ko lang. Pero ito yun. Ito. Buhok mo yan, o Oo, ano? Hindi wig? Hindi. Pasabunot na. Galing naman. Yung ba may cancer, nakapagpakulay ka ng buhok at nakapagpakong. Ano naiisip mo sa buhay mo ngayon? Sa bawat umaga, nagigising ka, yung mga ganyan. Araw-araw kong gigising ng umaga. Pumunta sa hospital, mag-radiation, magpapakino. Tapos uwi-uli ng condo. Ay, ano po, Jessica? Yung condo nga pala tinitiran ko ngayon na nagpairam. Kilala mo yon? Hindi po. Talaga? Sa Facebook lang. Ang bait naman. O si Mary Grace and Reggie, mag-asawa po sila. Nung time na yun,
na nag-i-struggle talaga kami mag-asawa kasi medyo nagkakaroon kami ng problema sa negosyo namin. Pasuko na rin kami sa totoo lang, pero nung nakita namin si Ate Gay na stage 4 cancer na siya, pero lumalaban pa rin siya, hindi siya nawawala ng pag-asa. Kami, ganun din ang ginawa namin. Tuloy lang, laban lang kahit mahirap. Iniidolo naman sila ng partner ko at ng tito niya. Kaya napag-usapan din namin na pwede na siya doon. Pwede siyang magstay hanggang kailan niya gusto para makapagpahinga siya ng gusto. Ang bait ng tao, no? Lahat ng nakapaligid sa akin. Kasi minsan nawawala na tayong tiwala sa tao eh. Pero ito kasi nasabi mo, pag oras ka na kailangan, makikita mo pa rin na mabait talaga ang mga tao. Opo, magaling si Lord. Binibigay sa iyo mga anak tumulong. O ngayon, nandito ka na. Anong pakiramdam? Diyos ko po, isa sa tinangarap ko makakalap. Miss Jessica, so ako. Proud ka na namin ginigis, ha? Pero hindi pa tayo nakakaharap. Interview. At maraming salamat po sa inyo dahil marami pong nakaalam. Lahat ng mga kaklase, halos lahat sila nakapanood ng Jessica Soho. Hindi nila nalaman ba? Opo. Sakit ka. Opo. At saka nananawagan po ako, Ma'am Jessica, sa ating gobyerno na marami kasing mga cancer na hindi nagpapagamot kasi kakulangan ng pinansyal. At sana po magkaroon po sana ng libre. Hindi yung mamamatay ka sa kapitila. Sana bigyan ko ng pansin ng Department of Health. Ang pagkakaalam ko sa cancer, pagka malala na, pagka nasa stage 4 ka na, yung iba, ayoko na mag-radiation, ayoko na mag-chemo, kasi doon ka rin naman papunta. Buti in your case na papayag ka. Ayaw ng mga kapatid ko, ako gusto. At napunta pala ako sa albularyo. Anong ginawa ng albularyo? May kulam. Nilinis lang May kulam. Kasal. Bago ka nag-radiation at chemo, pumunta ka muna sa albularyo. Tapos tinry niya akong hypnotize pa rin. Hindi eh. Ako pa rin sumasagot. Kaya nung tinatanong pa, sino ka? Sabi mo, ako to. Ako to! Ako rin Sa kaso mo, no? Alam mo pangalan mo? Sa tamang doktor. Siyempre, alam Humingi ng second opinion. Ang sinabing, may taning ka na sa buhay. Ano kayo maniniwala? May himala. Lumaba. May himala. Kaya may himala. Naman. Nitong nakaraang linggo, sinamahan ng aming team si Ate Gay para sa kanyang radiation therapy. Nakipagkulitan pa siya sa mga nakatoka na RadTech o radiologic technologists sa kanyang therapy. Naging kaibigan niya na raw sila. Tapos na po yung session natin for today. Ganyan ba yung pen? Ano yan? Napasok sa Radiation. yung chemo, di ba, parang may sinasakto? Sinamahan rin namin siya Ayun, sa chemo. kanyang pagpapakimotherapy. Ayan. Sa ganitong klaseng cancer, ang treatment po is concurrent chemotherapy at radiation treatment. Ito po ay maglalast for around 7 weeks po, 35 sessions. At dahil mahaba-haba pa ang laban ni Ate Gay, para mas mapalakas ang kanyang loob, may inihanda kaming sorpresa. Ating game magpaganda ha. At excited na kami ulit na makasama ka sa Ikablado. Okay, we love you so much and see you soon. Okay, kasama mo pa rin kami sa pagdarasal na sana magtuloy-tuloy na talaga yung pagbuti ng kalagayan mo. Hi, Ate Gay! Advance congratulations! Fitness mo, very good ka. Always magdasal and good luck on your journey. Tuloy lang po tayo sa treatment natin. May himala. Natutuwa ako kasi ayan yung mga talagang kasakasama ko ngayon sa laban. Ginagawa ko ng masaya ang sarili ko. Kahit alam kong hindi pa ako magaling. Sumasaya dahil sa kanila. Tinatanong mo ba bakit nangyari ito sa'yo? Kaya kasi magbuhat ng sariling bangko. Nabuhay ako kasi ng mabuting tao. Binalik sa akin yung mga pinagagawa ko. Kasi naging mabuti ka, kaya ikaw naman ngayon ang binibigyan ng Anong lesson doon to be learned? Kung anong tinanin mo, siya nga Anong balak mo na ngayon? ang balak ko pagkatapos ko ito lahat, magpapahinga po ako.
Papapala ka. May ganon? Hindi po. Magpapahinga po ako tapos babalik sa comedy bar, sa mga out of the country shows, tapos tutulong sa mga may sakit. Ba? Like, pag may mga pa-show. Maraming salamat na binahagi mo yung kwento mo sa amin. At dahil doon, naging daan kami para mabigyan ka ng tulong ng ibang tao na nagmamahal din sa'yo, diba? Hanggang sasalubong ako sa mall. Kung na-cancer, gumagaan-gaan daw yung mga pakiramdam nila, nakikita nila. Tawag ba sa akin, cancer queen. Cancer. Okay ba sa'yo yung bansag na yun? Concert nga. Concert. Kasi bubay kasi star for all seashore. Anong mga lessons in life mga natutunan mo dito sa pinagdaanan mong krisis? Lagi tayong magdalasal sa pang-araw-araw na lahat ng gagawin natin. Kailangan kalimutan natin pumunta sa simbahan, pagdasal, mag-Lord. Congratulations sa bagong buhay. Sa din ako mamatay kasi Ba? nakaharap na kita. Pag nakaharap mo na ako, pwede na mamatay. Oo, kung lahat ng tao, pwede ka ikong pangarap na makausap. Instrumento Thank ng you, bayan ng Panginoon. Thank you. Pagaling ka pa, ha? Mabuhay ka. Lahat tayo dumaraan sa kabanata ng buhay kung kailan sinusubok ang ating kapatagan at lalim ng pananampalataya. At kapag umabot tayo sa puntong parang wala ng pag-asa, alalahanin natin ang pinagdaanan ni Ate Gay. Mantakin niyong tinaningan na siya ng buhay. Pero patuloy pa rin lumalaban. Siya Amen. ang patotoo na katulad ng kanyang sinasambit, May himala. May himala. Himala. May himala. Ang pinakatinututukang taunang Halloween special ng Sambayanan. Isa na ngayon, pelikula. At malapit na natin itong mapanood. Handog ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, narito ang pasilid sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Sa radyo lang yan. Ang ilan naman, patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag nakabahan. Huwag mo kalimutan. Yan ang gusto mangyari ng kalaban. May isa pa kayo. Saan ano? Isang pa kayo. Kapag nagpapakita doon si Pochong, may mga matay. Mas gusto ko yung drama ng Gabi ng Lagim. Mm. Kasi kahit hindi mo nakikita, mas nakakatakot. Aprobado na sa House of Representatives o sa Kamara ang national budget para sa 2026 o sa susunod na taon. Ang tanong pa rin, wala ba yang kurakot? Hello, contractor. Dami niyo pala. Siyempre, kontraktor ang nangyari. Pag ako naging contractor. Contractor. Isa siguro sa mga lalaban na Word of the Year ngayong 2025, kontraktor o yung mga congressman na kontratista pa. Ito'y sa kabila na ipinagbabawal sa batas ang mga kongresista na magkaroon ng pinansyal na interes sa kontrata ng gobyerno habang sila'y nanunungkulan para maiwasan sana ang tinatawag na conflict of interest. Pero base sa investigasyon, maraming kontraktor
sa Kongreso. Kaya ang DOJ o ang Department of Justice balak ngayong paimbestigahan at kasuhan ang nasa 12 hanggang 15 sa mga pinangalanan ng kontraktor. Ang ilan sa mga naiulat na questionabling proyekto ng mga binansagang kontraktor, sinilip at inimbestigahan ng KMJS Special Reports Team. Isa sa mga ito ang dam at irrigation project dito sa Abacan River sa barangay Suklaban sa Mexico, Pampanga. Ang dapat sana'y pagsasayos sa patubig o irigasyon para sa ekta-ektaryang taniman ng mga magsasaka na pinondohan ng mahigit 70 million pesos at natapos noong taong 2023. Heto, sira-sira ngayon. Ang simento, gumuho. Habang ang mga tubo, putol-putol. Dahil sa sablay na irigasyon sa kanilang barangay, ilang taon na raw hindi makapaghanap buhay ng maayos ang magsasakang si Roger. Matagal na yan. Tiyak na hindi makapagsaka dahil ito, investing na paano yung laman mo. Alam mo, siyempre, nalulugi. Kaya ang mga magsasaka, umaasa na lang sa maliit nilang water pump na sila pa raw mismo ang nagpagawa. Kabisir lang, talo na kami. Ang dam and irrigation project, siniyasat ng isang independent na structural engineer. Nung na-damage siya, nag-break, yung tubig na punta sa loob. Na-wash out tuloy. But yung pinaka-palaman niya na impact. Dapat na i-repair din siya immediately. At kumbaga, under warranty. Saan yun? Pampanga? Sabi ba hindi natin siya? Ay, Pampanga yun, no? Mount Arayat. This is a major river. Mukhang hindi na. Sa Mount Arayat. Papahirap sa bukid. Para titin ang binibigyan ng ayos. Parang wala nang iyanan. Dapat Wala na talagang hiya. lalo na pangarap namin talaga yung elevator lang. Isa sa mga kontratista Gabi ng nandun proyekto, sila. ang A.D. Gonzalez Ah? Jr. Construction and Trading Company. Eh si ano, nandun din. Ayon sa mga nakalap namin Si Joven? Ah. sa Oo. SEC o sa Tapos yung papa niya? Securities and Exchange Commission, Oo, ang pamilya isa na. raw sa Mm. mga incorporator o may-ari nito, si Dahil naman Aurelio sila. Dong Gonzalez Jr. dating vice Saan ba nagpapastoral yung papa niya? Ha? Saan nagpapastoral? bilang congressman Sa ng ano? 3rd District Doon ng sa Pampanga mula Ah, sa Bukawi siya? 2013 at Ewan ko na nahanap pa muli na congressman mula 2016 hanggang June 2025. Nagsilbi rin si Gonzales na Senior Deputy Speaker ng House of Representatives mula May 2023 hanggang June 2025. Ang problema, ibinulog na raw sa mismong kontratista ng pinuno ng Association of Barangay Captains ng Bayan ng Mexico noon pang 2023. Kaya meron lang text na siya, huwag ko na daw ituloy ang demand. Kung hindi sila natatakot, bakit sila nagsasabi na huwag mong tutuloy ang demand? Pero kalaunan, ang kaso ibinasura ng Office of the Ombudsman. Nakakalungkot, na-dismiss lang siya. Lack of evidence daw siya. Nagbigay ng pahayag ang Region 3 National Irrigation Administration o NIA na siyang may hawak ng irrigation project. As to the allegations of substandard work, the project underwent a comprehensive inspection and obtained satisfactory rating. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, Hmm. napag-alamang maliban sa irrigation project sa Barangay Suklaban, may iba pang government projects na hawak ang A.D. Gonzalez Construction and Trading Company Incorporated. Ayon sa website ng Sumbong sa Pangulo, ang kontratistang ito may 2 pang flood control project sa Pampanga na parehong completed na ang status. Grabe yung Ang kurao to. hindi bababa sa 360 Grabe. million pesos. Pinuntahan ng aming team ang coordinates na nakasaad sa website ng parehong proyekto. At ito ang tumambad. Parehong mga sakahan lang. Wala Grabe. ang mga ipinangakong proyekto. Nakipag-ugnayan ng aming team sa DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office na siyang may hawak ng proyekto.
Ngunit tumanggi silang magbigay ng impormasyon alinsunod daw sa direktiba mula sa Central Office ng DPWH. Samantala, pinuntahan ng aming team ang opisina ng A.D. Gonzalez Construction and Trading Company Incorporated pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Gayunman, ang kampo ni dating Congressman Aurelio Dong Gonzalez Jr. nagbigay ng pahayag. We reiterate that Congressman Aurelio D. Gonzalez Jr. has no ownership interest, management participation, or any form of affiliation with A.D. Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated. It bears noting, however, that the Department of Public Works and Highways itself has publicly acknowledged the existence of erroneous or misplaced project coordinates in some books on the website. Ang incorporator, sila din ang mga unang nagmamay-ari ng mga shares ng kumpanya. Kung ang krimen ay nangyari noong panahon na sila ay may hawak noong tinatawag na shares, bumoto sila doon sa act na iyon ay pinagbabawal ng batas, ay mahahabol pa rin sila ng batas. Kahit patuloy pa rin iniimbestigahan ang mga di umano anomalya sa 2025 national budget, sa linggong ito, ipinasa na ng Kongreso o ng Kamara ang bagong budget para sa 2026. House Bill number 4058 is hereby a third and final reading. Ang kabuang halaga ng 2026 General Appropriations Bill o budget, 6.7 trillion pesos. Ang pinakamalaking inaprobahang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa mahigit 300 mga kongresista, 287 ang pumabor, 2 ang nag-abstain, 12 ang kumontra. Isa sa pinakamalakas na boses sa minorya sa Kongreso, ang abogado at Jokno. pinatawan ng Akbayan Party List, Si Jokno. si Attorney Chel Jokno. Attorney Jokno, pwede ko bang i-walk through nyo kami dito po sa process ng pag-aproba ng Kamara o ng House of Representatives dito po sa 2026 national budget? Ang proseso ng budget ay nagsisimula sa mga hearings sa harap ng Kongreso. Mostly, ang mga tanong ay nagagaling sa minority. Dahil yan ang tungkulin namin bilang mga fiscalizer. In both the committee level and sa plenary po? Yes. Naging maingay po kayo sa minorya? Yeah. And out of the 30, 12 wala isang dosena lang po yung Sino? bakit hindi pa nagkaisa yung minorya? Kanya-kanyang desisyon talaga yan. Kahit nasa minorya kami sa Akbayan, matagal na namin pinaglalaban yung isang transparent budget na talagang may mananagutan. Kasi nakita naman natin sa nakaraang budget yung naging problema sa mga flood control, sa mga insertions na nangyari nung kaduluhan na ng process nung nasa BICAM na siya. Ang galing ng parang Sana mas mapagal o mas inusisa yung budget. Dahil ang dami mong speculations, ang dami mong protesta ngayon tungkol sa proseso ng budgeting that led to all of this corrupt project. So, hindi minadali itong budget na ito. Hindi ko alam na nakatawid na pala kami sa Rizal Park. Oo. Sobrang dami ng tao. Dito na malayo yung kalsada. Kasi nung maaga pa, hindi sila na-access sa mga meetings. Mm. Dahil sa ganun nangyari, gabi nung palabas dito, experience natin namalayan ko na lang, yung nandun na kami sa issue ng sabi ni Rizal. program Sabi ko, appropriations. ano naman ba lang tayo? Paano, sobrang dami ng tao. May ano kayo? Ano, nag-commute kayo o may service? Ah, nag-commute lang kayo? Appropriations. Ano ba? Wala kayong service? Sasakay sana kami ng bus, nag-bike na kami lang dapat yan. And that's Oh. really Oh. Kaso, sa dami ng bus, hindi makalabas pa yung mga ano. Mm. Nagbasa ko sa GC, lakad kayo papunta dito sa Tramulo. Wala, doon dapat ang ilalagay. layo. Pero simula ng 2022, Kaya buti yung nakita namin na assistant namin isa yung asawa niya na amounts taxi. na Oo. umabot tayo Yun, ngayon na taxi kami pupunta dito. 43 billion. Taxi kayo? Sinabay na kami. Ah. Nagbigay na lang kami ng panggasolina. Mm. Program ng mga items ang executive Kung hindi branch. kami sumabay, hindi kami makauwi na Relax yung pondo. bago Yes, alas 12 yung mga na. unanticipated na Yung kailangan nakaraan, sa alas 12 na kami nakauwi. Kung lahat Oh? ng klase ng Dahil sa bus, emergency ay may nakalaan ng pondo, I suppose with the DSWD, etc. with the other departments. Mm. Bakit kailangan pa ko ng additional funds? Kailangan din dyan sa UP. At sabi ng mayorya ay kailangan daw nila ilagyan yung foreign assistance projects na tumalip for the
plus billion. Oo, layo pa pala, no? Sa deadline, yung mga submissions ng executive department para ilagay sa regular budget. Pero para sa akin, mababang na explanation yun dahil foreign assistance projects don't happen overnight. Yung UA kasi yan ang pinto na nagagamit recently para nga maglagay ng mga insertions para rin malibre yung ibang mga nasa regular budget. Kaya pinapark nila dun sa UA para malagyan ng mga pork-related projects. So, pork barrel fund siya. It's a way of allowing that yung delegation na ganyan Bro? available sa market. Kasi wala kaming scrutiny, hindi namin ma-review, hindi rin natin malalaman. Pero para sa amin, may klaro ito. Seryoso talaga ang Kongreso na ibalik ang kumpiyansa ng mga taong bayan na maayos itong budget process, transparent, may accountability. Dapat i-zero out natin ang program. Ayun na nga po, ang sama na ho ng reputasyon ng Congress, ng Kamara. Sa tingin niyo po, manhid yung mga kapwa ng mga congressmen dito po sa galit ng mga tao. Mahirap pang nailagay ko yung sarili ko sa kanilang pag-isip. Pero I think iba yung agenda, iba yung mindset nila pagdating dito. Si Jok, no? Something that we hope to Di address. Jok, no? Dapat bang may contractor na party Ay, list isa pa yun. representative Yes. like Zaldico? Paano naman naging party list representative ang isang negosyante at isang contractor? Kaya nga kailangan natin ayusin at pahigpitan yung ating party list law. Dahil yun yung naging daan para makapasok yung mga contractor representatives at iba't iba na alam naman natin, hindi naman sila sectoral talaga. Nakasaad naman sa ating konstitusyon at sa batas na kapag ikaw ay pumasok sa public service, kailangan mong mag-divest. Kailangan mawala yung conflict of interest. Na nagda-divest nga yung iba, pero ang pumapalit naman ay mga kamag-anak. Sa balwarte ng isa sa mga binansagang kontraktor na si Zaldico sa Kamalig Albay, mainit ngayong pinag-uusapan ang itinayong 2 kilometrong bakod sa palibot ng isang 13-hectare na lupain sa paanan ng Mayon Volcano. Umikot yung mga tao natin sa Environmental Resource Office na bigla yung ating team. May friends, almost 2 kilometers na. Mahaba na yun. So right now, the people are really asking, why? Ang nagpatayo raw nito, ang SunWest Construction and Development Corporation, kumpanyang pagmamay-ari ng mga ko. Ang pader, magtatatlong buwan na raw perwisyo para sa mga mangungoprang gaya ni Jennifer. Inaaral kami, kinukuha yung pangalan, re-record nila. Ang sagot ko man sa kanila, kami may-ari yan sa taas. Presidente kami rito, dito na kami tumanda. Tapos ngayon, binabawalan kami na magpasok niya sa taas. Pangamba ni Jennifer, baka mabulok o masira ng bagyo ang kanilang mga ani. Napilitan lang ako makaawa, makakupras kami sa taas, makuha ng yung. Imbis na kami pang ano nila, dahil taga dito kami, para kaming inabuso ng pag-ano nila dyan. Pinuntahan ng aming team ang binakurang lupain sa paanan ng bulkan. Mula sa barangay Maninilya, humigit kumulang 10 kilometro ang kailangang bagtasin para marating ito. Pero hindi pa man sila nangangalahati sa biyahe. Tumambad na sa kanila ang isang malawak na patag o open field. Ano po to? Nyugan, madadaanan nung kalsadang gagawin na 6 lane, kaya po ito naging ganito. Ito raw ay bahagi ng Mayon Eco Park Road na dapat sana first phase ng multi-million circumferential highway na nakapalibot sa Mayon. Proyekto ng DPWH Harap na. Engineering Office District 1 at panukala ni dating Congressman Zaldico. Hindi pa man natatapos ang kalsada. Inisyuhan na ito ng DNR ng cease and desist. Gumagaan-gaan na. Tapos madiskubre na nagputol ng Gumagaan-gaan na. Alam magbigay daan sa proyekto. Hindi nga madaan dalawang tricycle, nagsisigipan pa kami. Ang lawak, wala naman. Sabay sa Bicol. Bicol, Albay. Biyahe ng aming team patungo sa baka. Angat ka, Ondido. Angat ka. Yeah. Yung ano, fencing po. Pwede po ba namin makita po? Saan po ba pwedeng nakuha ng permit? Ulong pa. Tinanong ng aming team kung totoong pinagbabawalan nilang Yeah. dumaan ang mga mangungopra sa lugar.
Ay, hindi po rin po, ma'am. Hinihingi lang po namin ang pangalan, tapos pag nagkukumpra po sila, pinapasok po namin. Pero para saan nga ba ang bakod sa paanan ng mayon? Ayon sa tala ng Land Registration Authority ng Albar, ang Saan lupaing pa din? binakuran ang registered land at wala silang record kung sino talaga ang nagmamay-ari nito. Hindi Pero naman ngipin mo. kasi lahat Masarap pa rin. nagpaparehistro sa amin ng mga Oo. ganong Lagyan mo ulit. transaction. Perhaps wala Kung kaya mo lang kayong mumumuga records yan, of gawin mo. government agencies. May alam. Alcohol? Hindi pa lang nakakarating sa Tinanong ko yung municipality. Pag sobrang sakit talaga. Apply ba dyan na fencing Kung kasi dati, hindi ko talaga kayang tiisin yung sakit ng ngipin ko. naman nung So, municipality rin po, wala naman nag-apply, wala silang binigyan. pero ano yun, matapang kasi yun eh. Mararamdaman mo yung talagang ano, yung init. Tapos yung, pagkatapos yun, pag dinura mo ng alcohol, ano na yun, parang ano na, yung parang ginagano no, yung loob. Tapos after mga 2 minutes, wala na. Pag alboroto si Mayor, pati Hindi rin daw dumaan ang proyekto sa tanggapan ng EMB o ng Environment Subukan mo uminom ng ano, try mo lang ulit. Isang may pinamic tsaka isang biogesic. o ng Environment Compliance Certificate Ganun gina. para sa mga proyekto kakasira. May pinamic tsaka ano, biogesic. Parang may dala ko ba yung jacket ko? Ayan. May ano ko, may dala akong gamot eh. Kasi nga, isang araw sakit ng ngipin ko. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa SunWest Construction Corporation pero hindi Ito. sila tumugon. Paano mo nangyari? Isang biogesic tsaka isang ano. Isang biogesic, isang may pinamic. Paano mo siya pinayagan na magkaroon ng Mamaya, pag ano, pag medyo masakit-sakit pa rin. so many billions kahit ina-allege na Oo. under him? Yan nga yung sakit ng politika sa atin. Na yung Alak nga, no? Alak nga, isang piece eh. politika ay humihirap. Okay, isang galon tuba, no? Hindi nga overdose eh. Dapat nangyari yun. At maraming pagpapaliwanag. May ganyan yung mga tao eh. Nakakasira ng kata yung ano, yung gamot. Kaya di ako minom ng gamot. Pero araw-araw ko minom ng alak. Oo. Grabe. Madala pa rin sa gamot. Siya lang po ba ang dapat managot? It's the entire leadership that must answer and provide the complete truth. You mean the former speaker, Martin Yes, Romualdez? of course. The ICI commissioners were able to ask me many Ganyan kasi questions, kapag ano, and I was able to answer it. mayamang magnanakaw. Pag mayamang magnanakaw ka, mahirap ka makulong. We can expect that Pero pag mahirap ka lang, kahit magnakaw ka lang dyan ng sardinas, Posible ba na yung appropriations chairman committee lang? malanda nga, kumuha lang ng mangga eh. Sa ganito ka Pinakulong eh. mahirap tanggapin yun na hindi alam ng isang speaker yung ginagawa ng kanyang acting chair. Dahil ang the acting chair really answers to the speaker. You have the floor, the chairperson of the committee of Thank you, Mr. Chairman. Isa pa sa mga mainit na pinag-usapan sa linggong ito ang isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian di umano overpriced na FMR, the Farm to Market Roads. Kasi tinitignan namin yung ibang mga gawa. Like in 2024, ililista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Ayon kay Senator Gatchalian, nanguna sa listahan ng mga extremely overpriced FMR sa buong Pilipinas o pinakamahal ang isang proyekto sa Tacloban City sa Leyte, baluarte ni dating House Speaker Martin Romualdez. Like for example, kung hindi Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. In your opinion, anything about 15,000 per square meter or 15 million per meter per kilometer is considered overpriced. Yes, Mr. Chair. Kasi kung 15,000 nga, sa inyong opinion, is overpriced na, ito, 348,000 per meter. Hindi lang to extremely overpriced. Obvious sign of corruption na ito eh. Pinuntahan ng aming team ang proyektong tinukoy ni Senator Gatchalian.
Ang Farm to Market Road nasa isang barangay sa bundok sa Tacloban, ang Barangay 100 San Roque. Ayon sa 2024 General Appropriations Act o ang budget para sa taong yun, ang halaga ng kalsada umabot sa 100 million pesos. Nung datna ng aming team ang kalsada, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga construction worker ng mga kanal. Nakalakad sa... Pero sa kabilang dulo nito, na nauna nang natapos ang mga kanal, sira na. Sinubukang makipag-ugnayan ang aming programa kay Romualdez, pero hindi sila tumugon. Sa pagsisiyasat ng aming team at base sa mga pahayag ng mga mapagkakatiwalaang source, ang mga sakahan at lupang nakapaligid sa bagong Farm to Market Road, pagmamay-ari dimano ni late 3rd District Congressman at dating Court of Appeals Associate Justice Vicente Sofronio E. Venoso III, o mas kilala bilang King Venoso. Siguro yung lupa niya ba sa dinig ko lang, mga 500 hectares siguro arayo. Binita kasi yan ng mga tao dito sa kanya. Marami sa kanila napilitan di manong magbenta kay Veloso ng kanilang mga sakahan sa mababang halaga. Waray na hamon ito nga ang tunay. At iba din papamaligyan naman na kay nahalok ko. Mahon. May natanggap ba kayong pera mula doon sa... Waray. Bisan, pinit nga, piso, waray. Binit. Ilang beses na daw lumapit sa Department of Agrarian Reform. Sina Lola Yan ang Linda, salita namin. Salit, di kami, Oray. kung nakanto kami, sige lang balik-balik, bahala kami ang bulang. Ginuntol-untol nga dito. Iralagin ko pinasapasa kami. Sobra. Hindi kami sakit. Kaya pwede nga ni adit ang mga haradi. Ginagawag niya ito ng tuna. Na matay na lang ang konsolasyon. ayon sa DAR, wala di mano silang record ng kasong inihain o bumubulong ng kaso ng land dispute laban kay Veloso na nakapalibot sa mga kalsada ng San Roque. Sinubukan namin una ng pahayag si Veloso pero wala silang tugon. Ayon sa kapitan ng barangay, taong 2024 lang nung sinimulang pagplanuhan at gawin ang Phase 2 ng FMR sa kanilang lugar. Gayong sa totoo lang daw, 2 dekada na nilang inaawitan na magkaroon ng konkretong kalsada roon. Nung hindi pa ito nasimento, mahirapan talaga sa paghakot kasi malalim yung mga lubak. Dapat talaga mabigyan ng kalsada ang mga farmer na nandoon sa baba. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang Department of Agrarian Reform. The project's completion was delayed due to the belated response of the landowner affected by road right-of-way acquisition for FMR. Rest assured that the Department of Agrarian Reform Office Region 8 remains steadfast in its commitment to serve and uplift the lives of farmer beneficiaries. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang To serve. DOH, pero tumanggi sila. Ayon Saan ba kayo? sa Di ba ano kayo? ng kanilang central Kabayog. office. Kabayog. Summer. Ang Pero Department of malapit yun sa Agriculture o DA, pero nasa ilalim daw ng internal audit ang proyekto. Kaya hindi rin daw sila pinayagang magbigay ng anumang impormasyon sa media. This early may mga nagsasabi na actually yung 2026 budget, marami pa rin daw dyan pork barrel funds na nakadisguise. Maaaring umabot ng over 100 billion yan in pork barrel disguised as legitimate projects. Kailangan bantayan natin yan. Hindi pa yan lahat ng kabuuan ng alam natin na naging corruption na issues. Farm to market roads, may mga issue din tayo dyan. Pati mga iba't ibang mga klaseng infrastructure. Maaaring hindi perpekto ang ating budget, ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Ipapansin natin yung pagpapanatili ng mahigit 240 million pesos na program appropriations at yung pagpapanatili ng napakaraming infrastructure projects at soft work projects na sa loob ng budget. Ibig sabihin, masyadong marami pa rin bahagi ng budget ay naiuwi dun sa pagdiskarte ng mga politiko kung paano gastusin. Nalulula rin po ba kayo? Doon sa laki ng mga pondo na
parang misteryoso kung nasa napunta. Oo, hindi lang ako nalulula. Talagang nababahala at nagagalit dahil kapakanan ng ordinaryong Pilipino yung pinag-uusapan natin. Akala nila, pera nila yun. It's like parang naging playground na lang ang budget. Samantalang, hindi dapat ganon. Ang budget ay para sa lahat ng Pilipino. Construction ko daw. 43 days na ng Na-overpatid na. investigasyon dito sa mga kinurakot na proyekto. Wala pa rin daw pong nakukulong. Ano kung masasabi nito? Kailangan din makuha ng komisyon at ng lahat ng mga ahensya yung ebidensya para magsampa ng kaso. Alam ko may ilan ng nakafile ng mga cases, dapat bantayan natin yan. Pero ang panawagan ko sa ating justice system, lalong-lalo na sa ating Supreme Court, ay maglabas ng utos na gawing prioridad ang corruption cases. Alam mo, Jessica, nung budget hearings ng judiciary, nabigla ako nung tinitingnan ko yung mga sinabit sa aming mga reports. Napansin ko, meron palang mga trial na nakapending na kaso sa Sandigan Bayan. Ano to ha? Corruption and ill-gotten wealth cases na nagsimula noong 1987 pa. Isipin niyo yun, more than 40 years, hindi pa rin nare-resolve ang corruption case. Sino ang nadedehado dyan? O di tayo lahat? Ang mga di-ano, 19 na. proyekto ng gobyerno. Mahigit 2 buwan nang iniimbestigahan sa media, kahit pa sa gobyerno. Pero hanggang ngayon, marami ang nagtatanong, bakit wala pa rin? Hindi raw naman lahat ng naging empleyado ng DPWH kurakot o korap. Katulad ng isang inhinyero mula sa Tarlac na honest at tapat. Yun nga lang, nasiba. Hindi lang sa mga politikong nabutton ang galit ng sambayanan. Bunsod ng mga naisiwalat ng mga maanumalyang control projects. Pati sa mga empleyado ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways. Sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor. Pansamantala nga munang sinuspinde ang pagsusuot nila ng uniforme. Ang iniisip kasi ng iba, dekada nang nangyayari ang korupsyon sa kanilang tanggapan. Posibleng totoo, pero hindi ibig sabihin na lahat sila kurakot. Marami po dito, hindi pa kararaming matitinong empleyado. Patunay rito ang tatay ni Bea na engineer sa DPWH noon pang dekada 90. My dad was a civil engineer at DPWH. He loved his job, building roads and bridges, helping the community. They asked him to sign a project na hindi naman existing. He refused. Pero ang nangyari sa kanya matapos yun, nagpayanig sa kanilang pamilya. And after that, he lost his job. Life got hard, wala nang extra, minsan kulang pa. Sa panahong laganap ang katiwalian, Magkano pera yung inabot maraming maleta po ng pera yun, Your Honor? hanggang saan ka tatayo para sa tama kung ang kapalit kinabukasan ng iyong pamilya. Dito sa bayan ng Bamban sa Tarlac, nakatira ang pamilya ni Renato. Taong 1996, naging Engineer 2 sa DPWH Region 3 Office. Ako po ay na-assign sa mga projects na river channeling, mga construction of decks. Ang ating pong gawain, monitor, tignan yung quality. Mahal ko ang trabaho mo. Dahil sa kanyang trabaho, nabigyan niya raw ng maginhawang buhay ang kanyang misis na si Marilyn at ang 4 nilang mga anak. Nabibili yung mga simpleng gusto mabili, nakakapamasyal. Ang ating mga anak, nakakapag-aaral sa private school. Hatid sundo niya kami sa school. Lagi rin daw nilang napagsasaluhan ang paborito nilang ulam. Ang paborito ko para maglutuin, sinigang eh. Nabibili ko yung mga sablean. Masaya man si Renato sa kanyang trabaho. Noon pa man, naging saksi na raw siya sa kabuktutan sa kanilang opisina. Matagal na, siguro ko, nandun na yun. May katiwala yan. Hindi po lahat.
mabalik po ang mga kasama ko. May ilang grupo lang na nagkaroon ng interest bakit sila gumawa ng katiwalian. Hanggang siya na raw mismo ang nilapitan ng tukso. Ito ay nang may pinapirmahang dokumento kay Renato para sa mga gagamiting materyales sa isang proyekto na napansin niya may kahina-hinala. Yung project nagkakahalaga ng 15 million. Nakita ko dinadagdagan nila. Nireview ko yung mga item na naka-jack up na nasa mga 5 million pa lang na gano'n na kukobrahin nila. May mga pangako sila. Kami ng baka nasa isa. Hindi pa rin ako nagpatilan. Kung ano lang yung totoo dapat, yun lang ilalagay. Bilang isang ininiero, ano siya? Kung ano yung accomplishment mo, yun ang pigil. Upo na. Upo ka. Ilang araw lang, next na ako bilang resident engineer, nabalitaan ko na at wala ka rin ng pesto. Pero alam ni engineer na may ibang dahilan kaya siya tinanggal sa posisyon dahil lang sa hindi niya pagpayag na pumirma sa tingin niya maanumalyang proyekto. Tinanggap na lang namin, nanilayan lang ako dahil magandang trabaho ko. Nag-adjust ang aming lifestyle, naranasan ko yung mga downfall sa kahirapan. Naranasan din namin yung may transfer yung mga bata sa public school na dati nasa private school. Nabawasan yung bawi ko. Nung nagtatrabaho siya 10 pesos full day. Tapos nung nawalan siya ng trabaho, naging 5 pesos. Dumating sa point na kita namin ng isang pack ng noodles, dadagdagan ng tubig para lang magkasya sa amin. Imagine nyo na lang, sinigyan niya sa akin mga anak. Naawa ko sa kanila. Mas lalo pa raw silang nalugho ng ang kanyang mga anak. Sunod-sunod na na-ospital. Yung bunso at saka yung pangalawang bunso ko, nagkasakit sila ng dengue and typhoid fever magkasabay. Yung bunso kong anak na lalaki, muntik na po siya talagang mamatay. Sumigaw talaga ako, Lord, wag mo kukunin yung anak ko. Wag po ngayon, wag please. Pati mga pera sa bangko, nawala lahat. Napilitan din daw ang mag-asawa na magbenta ng mga naipundar nilang gamit. Yung TV, yung ref, lahat na. Halos na sila kami noon. Ang prayer namin sana, Lord, dumating ka na. Kunin mo na kami para yung nararanasan namin ngayon, hindi na namin maranasan. Aminado si Renato. Sa panahong yon, napaisip siya kung dapat bang pinirmahan na lang niya ang mga dokumento sa DPWH para sana hindi na sila naghirap ng ganoon. Naisip ko rin yun. Pero nanindigan ako, wala akong pinagsisisihan. Ang gusto mong pakain sa aking pamilya ay yung nagaling sa tama. Nang mga sandaling yun, ibinuhos daw ni Renato ang kanyang oras sa simbahan. Lumaki ang araw, nalipas ko kanya. Inapamasarap magbahagi sa salita ng Panginoon. Pero kinailangan niya raw ulit pumayod nung magkolehiyo na ang kanyang mga anak. Tinanong ako ng aking panganay, ay, meron ba akong wala sa mag-aaral? Hanggang sa tila, sinagot daw ng langit ang kanyang mga dalangin. May kaibigan ako na may comparison project manager. Kailangan niya ng engineer. Nag-try ako na mag-apply. Natanggap na ako. Ang sinibak na DPWH engineer dahil tumanging sumalig sa katiwalian, naging inhinyero ulit sa pagkakataong ito sa isa namang pribadong kumpanya. Naging radio engineer din ako. Nakatulong-tulong na kayo. Yung aking goal ay Inhale. makapag-aaral na. Exhale. Inhale. Exhale. One more. Inhale. Exhale. Sumunod sa yapak ng kanyang ama, isa na rin ngayong lisensyadong civil engineer. Wow. Si Irene, graduate ng kursong Information Technology, habang si Camille, isa ng arkitekto. At hindi lang daw sila ang napagtapos ni Renato. Umabol pa kaya ang misis ko na mag-aral din ng education. Sobrang proud ko sa tatay ko kasi nanindigan siya sa tama. Sobrang grateful ko sa aking ama. Pinalaki niya kami may takot sa Diyos. Okay. At sa mga issue na pinasasangkutan ngayon ng DPWH, si Bea ibinahagi online ang kwento ng kanyang ama. My dad was a civil engineer at Inumin. DPWH. They asked him to sign a project na hindi naman existing. He refused. After that, he lost his job. Life got hard,
But he never reverted it. We are proud of you, Tatay. Bilang pagpupugay sa katapatan ng kanilang tatay Renato. Ngayon lang po kami magkakasama ulit ng pamilya. Si Bebe na. Hihiga din yung ulam ni tatay. Ito po ay yung sinigang na baboy. Kahit ano po yung favorite yung ulam. Ang kanyang mga anak, nagkanda ng isang simpleng salo-salo. Okay, masaya. Dahil pinigyan natin Ang magkakapatid, may mensahe rin para sa kanilang ama. Mahal namin tatay. Gusto po namin ipahayag sa inyo lahat na kami ay lubos na proud sa inyo. Sa bawat pagsasabi Sige. pinakita ninyo sa amin ang tunay na kahulugan ng kapatagan at kabuhayan. Kaya wala man po kayo